Nagsisimula ang kwento habang nakatitig ang ating bida na si Arnold sa isang nakakatakot na halimaw sa kanyang harapan. Naghanda siya para sa laban, pero nais ng kanyang butler na si Sebas na bumalik na lamang siya sa kastilyo. Ipinaalam ni Sebas na pumanaw na si General Dominic, kaya naisip agad ni Arnold kung isa ba itong assassination. Sa kasamaang palad, kakaunti pa lamang ang impormasyon tungkol sa nangyari, pero may kutob si Sebas na may mas malalim na nangyayari sa likod ng lahat. Duda rin siyang magkakaroon ng seryosong investigasyon para mahanap ang tunay na salarin. Naunawaan iyon ni Arnold kaya sinabi niyang babalik siya sa kastilyo pagkatapos niyang tapusin ang kanyang pakay. Pagkatapos ay nagpalit si Arnold mula sa kasuotan ng isang prinsipe tungo sa kanyang disguise bilang adventurer. Nagtaka si Sebas kung bakit kailangan pa niyang gawin iyon gayong wala namang ibang tao sa paligid. Sinabi ni Arnold na hindi niya maaaring hayaang malaman ng iba na ang isang prinsipe na tulad niya ay nagpapanggap bilang isang adventurer. Nais ni Sebas na tigilan na niya ang ganoong mapanganib na gawain, pero hindi pa handang talikuran ni Arnold ang buhay bilang isang adventurer. Lumalabas na si Arnold ang ikapitong prinsipe ng Adrasia Empire. Tinatawag siya ng lahat na inutil na prinsipe dahil tila inagaw ng kanyang nakababatang kapatid ang lahat ng kanyang talento. Sinabi ni Arnold na gagawin niya ang anumang gusto niya, sa kanya isinuot ang kanyang maskara. Idineklara niyang sa sandaling iyon ay hindi siya si Arnold kundi ang SS-class adventurer na si Silver. Hinarap niya ang napakalaking halimaw at pabirong tinanong kung naliligaw ba ito. Hindi nagustuhan ng halimaw ang panunukso kaya agad itong sumugod, pero hindi man lang nabahala si Arnold. Gumamit lamang siya ng isang magic spell upang palutangin ang halimaw sa ere at humingi pa siya ng paumanhin dahil wala siyang oras para paglaruan ito. Pagkatapos ay ipinakita ni Arnold kung gaano kalakas ang isang SS-class adventurer nang walang kahirap-hirap niyang lipulin ang halimaw sa isang simpleng galaw ng kanyang kamay. Bilang si Silver, nagtungo si Arnold sa Adventurers Guild at isinumite ang King Minotaur horn na nakuha niya. Labis na nagulat ang lahat dahil maraming adventurer na ang nabigo laban sa halimaw na iyon at napakalaki ng bounty nito. Ibinigay ng receptionist kay Arnold ang gantimpala at sinabing isang karangalan ang pagbisita ni Silver. Dahil si Silver ay isa lamang sa 5 SS-class adventurer sa buong kontinente, labis siyang iginagalang ng lahat. Pagkatapos ay nagbigay si Arnold ng ilang gold coins sa receptionist at sinabing regalo iyon para sa kanya at sa lahat ng naroon. Nagdiwang ang lahat dahil sa regalo ng maalamat na si Silver, pero may isa pa pala siyang pakay. Sinabi niya sa receptionist na siya ang unahin sa susunod na magkaroon ng high difficulty quest. Humanga ang receptionist kaya agad itong pumayag. Paglabas niya ng guild, hinubad ni Arnold ang kanyang disguise bilang adventurer at sinabing oras na para bumalik bilang inutil na prinsipe. Pagkatapos ay nagbukas siya ng portal at bumalik sa kastilyo. Pagdating doon, nakipagkita siya sa kanyang kambal na kapatid na si Leonard. Labis ang pagdadalamhati ni Leonard dahil namatay si General Dominic matapos piliing suportahan ang kanyang paksayon. Nagtanong si Arnold kung sino sa kanilang mga kapatid ang posibleng nasa likod ng assassination, pero sinabi ni Leonard na wala siyang alam. Ipinaalala ni Arnold na nagsisimula ng maging isang madugong digmaan ng pamilya ang laban para sa trono. Ayaw ni Leonard na makipaglaban sa sarili niyang mga kapatid, pero sinabi ni Arnold na kung hindi siya sasali sa laban para sa trono, tiyak ang kanyang kamatayan. Kapag tumanggi si Leonard, maaaring mamatay silang tatlo ni na Arnold at ng kanilang ina. Humingi ng paumanhin si Leonard, pero sinabi ni Arnold na kailangan lamang nitong ipakita ang kanyang paninindigan. Sa huli ay tinanggap ni Leonard na kailangan niyang lumaban para sa Imperial Throne, at labis iyong ikinatuwa ni Arnold. Nangako si Arnold na tutulungan niya si Leonard na makuha ang trono at ipinaliwanag ang kanyang plano. Una, kailangan nilang bumuo ng isang napakalakas na puwersa upang walang kalabang manggahas na umatake kay Leonard. Samantala, siya naman ang maghahanap ng makapangyarihang mga kakampi, pero sinabi niyang huwag masyadong umasa ang kanyang kapatid dahil halos lahat ng pinakamakapangyarihang maharlika at mga ministro ay nasa panig na ng unang 3 prinsipe. Sinabi ni Leonard na sa tingin niya ay mas nararapat si Arnold na maging emperador, pero agad naman iyong tinanggihan ni Arnold. Ang gusto lang talaga ng ating bida ay mamuhay ng payapa kasama ang isang magandang asawa at walang mabibigat na responsibilidad. Para matupad ang pangarap na iyon, kailangan niyang si Leonard ang maging emperador sa halip na siya. Pagkatapos ng pagpupulong, tinanong ni Sebas kung bakit hindi na lang ibunyag ni Arnold na siya ang SS-class adventurer na si Silver. Mukhang malaking tulong sana iyon, pero ipinaliwanag ni Arnold kung bakit napakalaking pagkakamali ang gawin iyon. Ipinaalala niya kay Sebas na nabaliw ang kanyang lolo sa tuhod dahil sa labis na pagkahumaling sa ancient magic. Dahil sa pangyayaring iyon,
Tuluyan ng ipinagbawal ang ancient magic sa loob ng Imperial Family. Ang pinakamalaking problema ay gumagamit mismo si Silver ng ipinagbabawal na ancient magic. Kung malaman ng iba na ang kapatid ni Leonard ay gumagamit ng taboo magic, malaking dagok iyon sa kanyang katayuan sa politika. Sumagot si Sebas na kilala si Silver bilang pinakamakapangyarihang adventurer sa buong kasaysayan ng Empire, kaya naniniwala siyang malaking bentahe iyon para kay Leonard. Hindi naman iyon may kakaila ni Arnold, pero sinabi niyang ang pagbubunyag sa kanyang lihim na pagkatao ay huling alas lamang. Sa ngayon, mas mabuting isipin ng lahat na isa lamang siyang inutil. Pagkatapos ay tinanong ni Arnold si Sebas kung aling Duque family pa ang nananatiling neutral sa laban para sa trono. Sinabi ni Sebas na isa na lamang ang natitira, ang Kleiner family. Agad na nakuha nito ang atensyon ni Arnold dahil isa iyong napakalaking pangalan. Nagtaka siya kung bakit nananatili silang tahimik sa gitna ng ganitong sitwasyon. Ipinaliwanag ni Sebas na kasalukuyang nilulusob ng mga mapanganib na halimaw ang kanilang teritoryo at wala pa silang paraan upang maresolba ang problema. Sa sandaling iyon, may naisip na plano si Arnold. Naisip niyang paano kung sabihin nilang si Prince Leonard ang nagpadala kay Silver upang lipulin ang mga halimaw. Naniniwala siyang tatano ng malaking utang na loob ang Kleiner family kay Leonard. Binalaan siya ni Sebas na kapag ginamit nila si Silver, maaaring magtaka ang lahat kung paano nagagawa ni Leonard na utusan ang isang SS-class adventurer, at baka mabunyag pa ang koneksyon ni na Arnold at Silver sa pinakamasamang pagkakataon. Tinanggap ni Arnold ang panganib dahil naniniwala siyang ang pagkakasangkot ni Silver ay maaari ring mag-atubili ang kanilang mga kalaban. Sinabi rin niyang hindi magiging problema ang lihim niyang pagkatao basta mag-iingat lamang siya. Pagkatapos ay sinabi ni Arnold na oras na para gumawa ng palihim na hakbang alang-alang kay Leonard, saka siya muling nagbago bilang si Silver. Bago siya umalis, binalaan siya ni Sebas tungkol sa anak na babae ni Duque Kleiner na si Finn. Kilala ito bilang Blue Rose at tanyag sa walang kapantay nitong kagandahan. Sinabihan ni Sebas si Arnold na huwag magpapadala sa alindog nito. Naiinis na sinabi ni Arnold na sobra na ang pangangaral ni Sebas, pero sumagot itong tungkulin niya iyon bilang butler. Isinuot ni Arnold ang kanyang maskara at gumamit ng portal upang umalis. Pagdating niya sa mansyon ng Kleiner family, nagpakilala siya at hiniling na makausap ang Duque. Sa kasamaang palad, pinagtawanan lamang siya ng gwardya sa tarangkahan at sinabing imposibleng siya ang tunay na Silver. Sigurado raw itong kung darating ang maalamat na si Silver ay ipapaalam muna iyon ng guild. Sinabihan siya ng gwardya na tigilan na ang kalokohan at umuwi na. Sinubukan ni Arnold na ipakita ang kanyang adventurer card, pero tumanggi man lang itong tingnan. Sinabi pa ni Arnold na ipinadala siya roon ni Prince Leonard, pero kahit ganoon ay pinalayas pa rin siya ng gwardya. Sa sandaling iyon, napansin ni Arnold ang isang dalagang nakatingin sa kanya mula sa bintana. Umalis na lamang siya at naisip na marahil ay si Finn iyon. Totoo ngang napakaganda nito, pero sinabi ni Arnold sa sarili niyang wala siyang oras para magpadala sa ganoong bagay. Pagbalik niya kay Sebas, sinabi niyang pupunta agad sila sa teritoryo ng Kleiner. Nagtaka si Sebas dahil kakagaling lang niya roon, pero ipinaliwanag ni Arnold na si Silver ang pumunta kanina. Sa pagkakataong ito, si Prinsipe Arnold naman ang pupunta upang pilitin ang Duque na kumampi kay Leonard. Makalipas ang 5 araw, dumating si Arnold sa harap ni Duque Kleiner at agad na humingi ng kabayaran. Nagulat ang Duque dahil wala siyang ideya kung ano ang tinutukoy ni Arnold, kaya sinimulan na ni Arnold ang paglalagay ng pressure sa kanya. Galit niyang sinabi na nag-alok ng tulong si Prince Leonard, pero ang isinukli ng Kleiner family ay tahasang pambabastos. Lalo pang nalito ang Duque, kaya sinabi ni Sebas na mukhang wala talaga itong alam sa nangyari. Ipinaliwanag ni Arnold na ipinadala ni Leonard si Silver, ang SS-class adventurer, upang tulungan sila sa oras ng kanilang pangangailangan. Ipinunto niyang kahit abalang-abala si Leonard sa laban para sa trono, nagawa pa rin itong maglaan ng oras upang tulungan ang Kleiner family. Napatulala ang Duque dahil hindi siya makapaniwalang si Leonard mismo ang nagpadala kay Silver. Sinabi ni Arnold na nang mabalitaan ni Leonard ang problema nila sa mga halimaw, agad niyang hiniling kay Silver na tumulong, pero sa halip na tanggapin ang mabuting hangarin nito, basta na lamang pinalayas si Silver. Hindi makapaniwala ang Duque sa narinig kaya galit na tinanong ni Arnold kung tinatawag ba siya nitong sinungaling. Nagmadaling umawat si Sebas at sinabing mukhang wala talagang alam ang Duque sa nangyari. Kaya iminungkahi niyang bigyan muna ito ng pagkakataong magsiyasat, at pumayag naman si Arnold. Nang silang dalawa na lamang ang naiwan, sinabi ni Sebas na isa lamang malaking palabas ang buong pangyayaring iyon. Pero ipinaliwanag ni Arnold na totoo namang may tao sa mansyon na nagtaboy kay Silver, kaya pinalaki lang niya ang naging epekto nito.
Sinabi rin niyang hindi lahat ay maaaring magkaroon ng malinis na reputasyon dahil may mga taong tulad niya na kailangang gumawa ng maruruming trabaho. Sinabi ni Sebas na si Arnold rin ang magduruse sa huli, pero wala itong pakialam. Dagdag pa ni Arnold, ang reputasyon ni Leonard ang kailangang umangat kaya wala siyang pakialam kung ano ang mangyari sa sarili niya. Hindi nagtagal ay bumalik ang duke at inaming ang sarili niyang anak nga ang nagtaboy kay Silver sa tarangkahan. Sinubukan ng anak ng duke na ipagtanggol ang sarili sa pagsasabing napakahirap paniwalaang basta na lang darating ang isang SS-class adventurer. Idinagdag pa niyang inutusan siya ng duke na paalisin ang sinumang pupunta upang makipagkita kay Finn. Agad siyang pinatahimik ng duke at sinabing hindi niya kailanman iniutos na paalisin pati ang isang SS-class adventurer. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nagsalita si Arnold at sinabing ang pagkakamali ng anak ay responsibilidad din ng magulang. Pagkatapos ay sinabi niyang malamang ay hindi na muling papayag si Silver na tulungan si Prince Leonard, kaya gusto niyang malaman kung paano babawi ang duke sa nagawa nila. Napagtanto ng duke ang bigat ng sitwasyon kaya inialok nito ang sarili niyang buhay bilang kabayaran. Pero sinabi ni Arnold na wala siyang pakinabang sa buhay ng duke, at ganoon din sa walang silbing buhay ng anak nito. Kaya napatanong ang duke kung ano ba talaga ang gusto niya. Sinabi ni Arnold na may nais siyang bagay na parehong mahalaga sa Kleiner family at kay Prince Leonard. Bago pa man niya sabihin kung ano iyon, biglang pumasok sa silid si Finn. Sa ikinagulat ng lahat, inialok ni Finn ang sarili bilang kabayaran sa pambabastos na ginawa ng kanilang pamilya. Sinubukan siyang pigilan ng duke, pero sinabi ni Finn na nakita rin niya si Silver noong araw na iyon kaya may bahagi rin siya sa nangyari. Agad namang ipinagtanggol siya ng kanyang kapatid at sinabing siya lamang ang may kasalanan. Nakialam si Sebas at iminungkahing ayusin na lamang ng tahimik ang insidente sa halip na tuluyang masira ang kanilang relasyon. Pero tumutol si Arnold at sinabing kung hindi nila pananagutin ang mga may kasalanan, hindi na nila maipapakita ang awtoridad ng kanilang panig sa mga susunod na pagkakataon. Ipinaalala naman ni Sebas na nakakakuha ng suporta si Prince Leonard dahil marunong itong magpatawad sa iba. Matapos marinig iyon, nagkunwari si Arnold na napilitang pumayag at sinabi sa duke na magpadala ito ng tao upang hanapin si Silver kung maaari pa nila itong matagpuan. Sinabi rin niyang siya mismo ang makikipag-usap kay Silver. Makalipas ang ilang sandali, makikitang tila nasa iisang silid sina Silver, Finn, at Arnold. Sinabi ni Silver na inaasahan na niyang may susunod sa kanya, pero hindi niya akalaing ang inutil na prinsipe mismo ang darating. Nagpakilala naman si Finn at taimtim na humingi ng paumanhin para sa pambabastos na ginawa ng kanyang pamilya. Sinabi ni Silver na hindi na kailangan ng paghingi ng tawad dahil narinig niyang mabuting pamilya ang Kleiner family at tunay nilang pinapahalagahan ang kanilang mga nasasakupan. Gayunpaman, ipinaalala niyang karaniwan lamang para sa isang adventurer ang mapunta sa isang lugar na pinamumuguran ng mga halimaw. Kung tunay ngang nagmamalasakit sila sa kanilang mga tao, dapat ay handa silang tanggapin ang sinumang adventurer na mag-aalok ng tulong. Sa halip, pinalayas siya ng kapatid ni Finn nang hindi man lang inaalam kung sino siya, gayong dapat ay natuwa pa itong may dumating na tutulong. Sinabi ni Silver na handa pa rin naman siyang tumulong, pero may isang bagay muna siyang kailangang makumpirma. Tinanong niya kung nagtagumpay na ba si Arnold na hikayatin ang duke at ang kanyang pamilya na kumampi kay Prince Leonard. Inamin ni Arnold na wala pa siyang nakukuhang pangako kaya agad siyang ininsulto ni Silver at tinawag na inutil na prinsipe. Tiniyak naman ni Arnold na makukuha niya ang suporta ng Kleiner family. Sinabi ni Silver na mabuti nga kung ganoon, halos sapat na sana iyon para kay Silver, pero nagbigay pa rin siya ng isang kondisyon. Sinabi niyang baka kailangan nilang papirmahin ang duke sa isang binding oath upang matiyak na hindi sila pagtataksilan. Hanggat wala ang sumpang iyon, wala siyang balak na tumulong. Pero sinabi ni Arnold na wala siyang maipapangakong ganoon sa ngayon at baka kailangan muna nilang ipaubaya kay Silver ang pagpuksa sa mga halimaw. Tumanggi si Silver sa mungkahing iyon, labis na nagulat sina Sebas at Finn nang biglang yumuko si Arnold at taimtim na nakiusap kay Silver na tulungan ang kanilang teritoryo. Nangako siyang makukumbinsi niya ang duke at ang kanyang pamilya na suportahan si Prince Leonard kahit pa mangyari iyon nang mas huli pa. Sinabi ni Silver na sa bilis ng pagyuko ni Arnold, malinaw na wala itong dignidad na nararapat sa isang prinsipe. Sumagot si Arnold na alam niyang wala pa siyang karapatang hingin ang tiwala ni Silver, pero patuloy pa rin siyang nakiusap na lipulin nito ang mga halimaw. Sa huli, sinabi ni Silver na bilang isang adventurer ay hindi niya maaaring pabayaang manatiling malaya ang mga halimaw kaya pumayag siyang tanggapin ang quest. Gayunpaman, sinabi niya kay Finn na umaasa siya sa Kleiner family at ipinaalala niyang hindi niya gagawin ang lahat ng ito kung hindi dahil sa kanila. Nangako naman si Finn na hindi nila bibigwin ang kanyang inaasahan.
Habang naghahanda na silang umalis, sinabi ni Sebas kay Arnold na talagang kahanga-hanga ang ginawa nito. Nagawa ni Arnold na lumikha ng isang ilusyon ni Silver gamit ang illusion magic at kontrolado niya ito sa buong oras, kaya ang totoo ay para lamang siyang nakikipagtalo sa sarili niya. Sinabi ni Sebas na isa na namang napakalaking palabas ang lahat. Sumagot si Arnold na ang mahalaga ay naging epektibo ang plano. Dahil sa ginawa niya, lubusang naniwala si Finn na magkaibang tao sina Arnold at Silver. Habang pauwi sila, nagpasalamat si Finn kay Arnold dahil ibinaba nito ang kanyang ulo alang-alang sa kanilang mga nasasakupan. Sinabi ni Arnold na ginawa lang niya iyon para sa sarili niyang kapakanan, pero sigurado si Finn na hindi iyon ang tunay na dahilan. Napatigil si Arnold nang ngumiti si Finn sa kanya, at bigla nitong naalala ang isang pangyayari mula sa kanyang nakaraan. Makalipas ang ilang sandali, hinarap ni Arnold ang napakaraming halimaw, at tinanong ni Sebas kung ano ang naisip nito nang ngumiti si Finn. Nagkunwari si Arnold na wala siyang alam sa sinasabi nito, pero kilalang kilala siya ni Sebas. Tama nitong nahulaan na naalala ni Arnold ang gabing pinanood nila ng kanyang ina at kapatid ang isang meteor shower. Nagtaka si Sebas kung mayroon bang ibang ngiting nakapagbigay kay Arnold ng parehong saya na naramdaman niya noong araw na iyon. Sinabihan lang siya ni Arnold na tigilan ang kalokohan bago niya isinuot ang kanyang maskara bilang paghahanda sa laban. Sinabi ni Sebas na magulo ang sitwasyon dahil may ipinadala ng adventurer party upang harapin ang mga slime. Ang party na iyon ay binubuo ng 2 A-class at 4 na B-class adventurer, pero wala pa rin silang nagagawang malaking progreso. Ipinaliwanag ni Arnold na hindi naman gaanong mapanganib ang bawat slime kapag paisa-isa. Ang tunay na problema ay ang mother slime na walang tigil sa paglikha ng mas marami pang slime. Dahil sa walang katapusang bilang ng mga ito, lalo lamang nagiging mapanganib ang sitwasyon at hindi ito matatapos hanggat hindi nila napapatay ang mother slime. Napaisip si Sebas kung ano ang balak gawin ni Arnold tungkol sa adventurer party na kasalukuyan nang nakikipaglaban sa mga slime. Sinabi ni Arnold na may maiisip siyang paraan, saka siya nag-teleport palayo. Samantala, sa malapit, sinabi ng leader ng adventurer party na si Abel sa kanyang mga kasamahan na mahusay ang kanilang ginawa. Handa na sana silang magpahinga nang maramdaman ni Abel ang presensya ng isang SS rank adventurer. Agad siyang nagpakilala kay Silver bilang isang A-class adventurer at mapagkumbabang sinabing wala siyang sinabi kumpara sa isang SS rank adventurer tulad nito. Tinanong ni Arnold kung naniniwala ba silang kaya pa nilang lutasin ang sitwasyon, pero halatang hindi na nila kaya. Ipinaliwanag ng isang babaeng adventurer na napakalaki na ng mother slime at kahit ilang beses nila itong inatake ay hindi sila makapagbigay ng nakamamatay na pinsala kaya napilitan silang umatras. Sinabi rin niyang kulang ang kanilang firepower para sa ganitong laban. Hirap tanggapin ni Abel ang kanilang kabiguan kaya ayaw pa rin niyang sumuko. Sinabi ni Arnold na kung gusto nilang sila na lang ang tumapos sa laban ay igagalang niya ang kanilang desisyon. Gayunpaman, bilang isang adventurer, hindi niya maaaring hayaang mas lumala pa ang pinsala. Kaya kung ganoon, babalik siya sa kabisera upang maglabas ng emergency quest. Sinabi niyang maaari silang magpatuloy sa pakikipaglaban habang wala siya. Pero pagbalik niya ay siya na mismo ang tatapos sa lahat. Sa huli, inamin ni Abel na lampas na sa kakayahan nila ang sitwasyon kaya sinabi niyang gawin na ni Silver ang nararapat. Bago simulan ang laban, pinuri muna ni Arnold ang kanilang pagsisikap dahil napigilan nilang lalo pang lumawak ang pinsala. Nagulat si Abel dahil hindi niya inakalang darating ang araw na pupurihin sila ng isang SS rank adventurer. Pagkatapos ay naghanda si Arnold sa pag-atake, at nagtaka ang babaeng adventurer sa kanyang ginagawa. Akala niya ay mother slime lang ang tatamaan, pero napansin niyang naghahanda si Silver ng isang napakalaking spell. Isang napakalaking magic circle ang nabuo sa harap ni Arnold habang binibigkas niya ang incantation. Napatulala ang lahat ng adventurer nang mapagtanto nilang gumagamit siya ng ancient magic, ang ipinagbabawal na kapangyarihang matagal ng alamat. Ang pangalan ng spell ay Execution Prominence, at nagdadala ito ng paghuhukom mula sa kalangitan. Isang napakalaking pagsabog ang sumabog mula sa magic circle at tuluyang nilipol ang buong pugad ng mga slime. Nag-iwan ang pag-atake ni Arnold ng isang napakalaking hukay sa lupa, at hindi makapaniwala ang mga adventurer sa kanilang nasaksihan. Sa iisang pag-atake lamang, nilipol ni Silver ang lahat ng slime, kasama na ang napakalaking mother slime. Pagkatapos ay sinabi ni Arnold kay Abel na ito na ang gumawa ng ulat tungkol sa nangyari. Pero tumanggi si Abel dahil naniniwala siyang si Silver ang nararapat tumanggap ng pagkilala. Tutal, si Silver ang nagligtas sa teritoryo ng Duke at isa na itong tunay na bayani. Nakakagulat na tumanggi si Arnold dahil wala siyang interes na maging isang sikat na bayani. Sa halip,
Iniwan niya ang ulat at lahat ng kredito sa adventurer party ni Abel bago tuluyang umalis. Pagbalik ni Silver sa kanyang silid, hinubad niya ang kanyang maskara at sinabing tapos na ang lahat. Pero bigla siyang natigilan nang marinig niya ang boses ni Finn. Nasa loob pala ng kanyang silid si Finn at kitang-kita nitong hinubad niya ang kanyang disguise bilang adventurer. Agad na tinanong ni Arnold kung bakit naroon si Finn. Ipinaliwanag naman ni Finn na naghanda siya ng merienda para sa kanya, pero dahil wala siya sa silid ay naisip niyang iwan na lang iyon sa mesa. Sinabi ni Arnold na ngayong nalaman na ni Finn ang kanyang lihim, hindi na niya ito maaaring basta na lang paalisin. Nangako si Finn na hinding-hindi niya sasabihin kan inuman na si Arnold at si Silver ay iisang tao. Pero itinuro ni Arnold na napakalakas ng boses nito habang sinasabi iyon. Sa kabutihang palad, ipinaliwanag ni Arnold na may inilagay siyang soundproofing barrier sa buong silid kaya walang sino man sa labas ang makakarinig ng kanilang usapan. Nakahinga ng maluwag si Finn, pero nagtaka naman si Arnold kung bakit tila hindi man lang ito natatakot. Hindi maintindihan ni Finn kung bakit siya matatakot kaya sinabi ni Arnold na maaari niyang piliing patahimikin ito gamit ang dahas. Gayunpaman, naniniwala si Finn na hinding-hindi gagawin iyon ni Arnold, at kung sakali mang gawin niya iyon ay tiyak na may napakahalagang dahilan kaya tatanggapin na lamang niya ang kapalaran niya. Nagulat si Arnold dahil hindi niya maalalang nakamit na niya ang ganoon kalaking tiwala ni Finn. Napansin naman ni Finn na nakabalik na agad si Arnold, kaya agad niyang naisip na siguradong nalipol na nito ang lahat ng halimaw. Sinabi ni Finn na isa talagang bayani si Arnold dahil siya mismo ang nagligtas sa buong teritoryo ng kanilang pamilya. Sa sandaling iyon, may bigla siyang napagtanto matapos malaman na si Arnold pala talaga si Silver. Naunawaan niyang ang lahat ng nangyari noong nakikipag-usap sila kay Silver ay isa lamang napakagaling na palabas. Ang pag-uusap ni na Arnold at Silver ay pawang ilusyon lamang, at maging ang reputasyon ni Arnold bilang inutil na prinsipe ay bahagi rin ng kanyang plano. Napagtanto ni Finn na ginagawa ni Arnold ang lahat ng ito alang-alang sa kanyang kapatid na si Leonard. Isa itong napakalaking sakripisyo kaya lalo siyang humanga rito. Sinabi ni Finn na ang isang taong handang gawin ang lahat para sa iba ay tiyak na tunay na mabuting tao. Ibinunyag ni Arnold na si Sebas lamang ang tanging ibang taong nakaalam ng kanyang lihim, at ni minsan ay hindi ito nagsalita tungkol doon. Binalaan ni Arnold si Finn na hinding-hindi niya hahayaang mabunyag ang kanyang lihim kaya nangako si Finn na hindi niya iyon sasabihin kan inuman. Medyo nakahinga ng maluwag si Arnold, pero sinabi niyang nalulungkot pa rin siya dahil napakatagal niyang iningatan ang lihim na iyon para lamang mabunyag ng ganoon kadali. Sinabi ni Finn na magiging maayos din ang lahat, pero agad namang itinuro ni Arnold na kasalanan niya ang lahat. Nataranta si Finn at dali-daling umalis upang ipaghanda siya ng tsaa na sasabay sa kanyang merienda. Makalipas ang ilang sandali, ibinigay ni Abel ang kanyang ulat kay Duke Kleiner tungkol sa matagumpay na pagpuksa sa mga halimaw. Bilang pasasalamat, nag-alok ang Duke ng karagdagang gantimpala bukod pa sa bounty na natanggap na nila. Pero magalang na tumanggi sina Abel at Limpia dahil sapat na ang ipinangakong gantimpala. Bukod pa roon, hindi naman sila ang tunay na lumutas sa problema. Bilang mga veteranong adventurer, hindi nila kayang tanggapin ang papuring hindi naman nila pinaghirapan. Nangako si Abel na sa susunod ay sila mismo ang lulutas sa problema gamit ang sarili nilang lakas bago sila tuluyang umalis. Pagkatapos noon, nagpasalamat ang Duke kay Arnold sa pagliligtas sa kanilang teritoryo. Pero sinabi ni Arnold na si Prince Leonard ang dapat nilang pasalamatan dahil ito ang nagpadala kina Arnold at Silver upang tumulong. Sumang-ayon naman ang Duke at idineklara niyang mula sa araw na iyon ay susuportahan na ng Kleiner family si Prince Leonard sa laban para sa trono. Dahil dito, sinabi ni Arnold na maituturing na ngayong ikaapat na puwersa si Leonard sa gitna ng labanan kasama ng kanyang mga kapatid. Nagtaka ang Duke kung bakit ikaapat pa lamang ang kanilang puwersa kaya naisip niyang baka kulang sila sa mga tauhan. Sinabi ni Arnold na sana ay masasabi niyang sapat na ang kanilang mga tao, pero ang totoo ay malayo pa sila sa ganoong kalagayan. Marami pa ring maharlika ang nananatiling neutral kaya kailangan nila ng mga mapagkakatiwalaang kakampi. Tinanong ni Arnold kung may naiisip ba ang Duke, at sinabi nitong mayroon. Ibinunyag ng Duke na nais niyang iwan ang sarili niyang anak na si Finn sa pangangalaga ni Arnold. Ipinaliwanag niyang nagpumilit si Finn na personal na suklian ang napakalaking utang na loob ng kanilang pamilya. Ipinaalala rin niyang sumikat si Finn sa buong empire matapos siyang bigyan ng hari ng Blue Rose hairpiece, dahilan upang makilala siya ng lahat bilang sikat na Blue Rose. Naniniwala ang Duke na malaking tulong si Finn kay Arnold, kaya nabigla ito sa alok. Sinabi pa ng Duke na para sa kanya ay bata pa rin si Finn, pero napakalaki na ng ipinagmature nito.
Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam si Finn sa kanyang pamilya habang halos mapasigaw naman si Arnold dahil hindi niya maintindihan kung paano nauwi ang lahat sa ganoong sitwasyon. Habang pauwi sila, sinabi ni Finn na wala pa siyang gaanong karanasan sa politika, pero sabik na siyang makatrabaho si Arnold. Tinanong niya kung bakit tila wala ito sa sarili, kaya sinabi ni Arnold na nai-stress lamang siya dahil maraming beses nang nauwi sa madugong trahedya ang laban para sa trono sa buong kasaysayan. Sinabi ni Arnold kay Finn na may pagkakataon pa itong umatras at umiwas sa mapanganib na gulong iyon. Pero tumanggi si Finn dahil gusto niyang makatulong kay Arnold. Bukod pa roon, mas madali ring mababantayan siya ni Arnold at makakasiguro itong hindi niya mabubunyag ang lihim nito. Makalipas ang 5 araw, ikinwento ni Arnold kay Leonard ang lahat ng nangyari. Labis namang namangha si Leonard dahil hindi niya alam na may koneksyon pala si Arnold sa maalamat na si Silver. Humingi ng paumanhin si Arnold dahil parang humihingi na lamang siya ng pahintulot matapos na niyang gawin ang lahat. Sinabi naman ni Leonard na ayos lang iyon dahil nagtitiwala siyang alam ni Arnold ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Arnold ang pagtatago ng kanyang lihim habang pinag-uusapan nila si Silver. Sinabi niyang ginawa ni Silver ang lahat ng ipinangako nito kaya sa ngayon ay maaari muna nila itong pagkatiwalaan. Gayunpaman, ipinaalala rin ni Arnold na kakaunti pa lamang ang nalalaman nila tungkol kay Silver at hindi pa nito ipinapaliwanag kung bakit ito nakikipagtulungan sa kanila. Binalaan niya si Leonard na huwag lubusang magtiwala kay Silver o umasa ng husto sa kanya. Sinabi ni Leonard na gusto niyang makilala si Silver balang araw, pero sinabi ni Arnold na wala itong balak makipagkita kaninuman. Ipinunto ni Leonard na si Silver ang tumulong upang makuha nila ang suporta ng Duke kaya sigurado siyang mabuting tao ito. Pagkatapos ay ipinakilala ni Arnold si Finn kay Leonard. Sinabi niyang marami na siyang naikwentong magagandang bagay tungkol kay Leonard kaya gusto nitong marinig ang mga iyon. Habang nag-uusap sila kasabay ng pag-inom ng tsaa, napansin ni Leonard na matalino at mabilis umunawa si Finn. Tinanong niya si Arnold kung paano nila balak gamitin ang tulong ni Finn. Sinabi ni Arnold na pangunahing hahawak si Finn sa mga negosasyon. Bukod pa rito, gusto rin niyang madalas itong bumisita mula sa mansyon ng Kleiner family upang mapansin ng lahat at malaman nilang kumampi na ang Kleiner family sa kanilang panig. Pagkatapos ay tinanong ni Arnold si Leonard kung may nahanap na ba itong iba pang kakampi. Sa kasamaang palad, sinabi ni Leonard na halos lahat ng makapangyarihang tao ay nasa panig na ng tatlo nilang kalaban. Dahil dito, tinanong ni Finn kung sino-sino ang tatlong karibal ni Leonard dahil hindi siya pamilyar sa mga nangyayari sa loob ng palasyo. Ipinaliwanag ni Leonard na ang ikalawang prinsipe na si Eric Rex ay 28 taong gulang at kontrolado ang malaking bahagi ng burokrasya ng Empire. Kilala si Eric sa buong Empire bilang isang napakatalino at mapanganib na strategist. Ang ikatlong prinsipe na si Gordon Rex ay 26 na taong gulang at siyang pinakamalakas na puwersa sa militar. Kilala rin si Gordon sa personal na pagsabak sa digmaan sa halip na magbigay lamang ng utos mula sa ligtas na lugar. Ang ikalawang prinsesa na si Xandra Rex ay 22 taong gulang at nagtataglay ng pambihirang talento sa magic. Kinikilala ang kanyang husay sa buong mundo at mataas ang paggalang sa kanya ng mga mage. Ang tatlong ito ay patuloy na nagpapalawak ng kanilang impluwensya habang unti-unting lumalapit sa trono. Idinagdag ni Arnold na ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang matibay na pundasyon ng suporta, isang namumuno sa burokrasya, isa sa militar, at isa sa larangan ng magic. Kaya naman patuloy na sinusuyo ng mga maharlika ang tatlong paksayon. Ibinunyag ni Arnold na nagsimula ang lahat ng ito 3 taon na ang nakalipas dahil sa isang napakalungkot na pangyayari. Ang kanilang panganay na kapatid na si Willem, na kilala bilang pinakamahuhusay sa lahat ng prinsipe, ay namatay sa gitna ng digmaan. Sinabi ni Finn na naniniwala ang kanyang ama na kung buhay pa si Willem ay hindi sana nagkaroon ng labanan para sa trono. Pero dahil wala na ito, wala na silang ibang mapagpipilian. Sinabi ni Arnold kay Leonard na kailangan nitong maging emperador dahil iyon lamang ang tanging paraan upang mabuhay silang lahat. Nagduda si Leonard sa sarili niyang kakayahan, pero buong kumpiyansang sinabi ni Arnold na siya mismo ang sisigurong mangyayari iyon. Sa sandaling iyon, dumating ang maid na si Marie dala ang napakasamang balita. Ipinaalam niyang ang Duke Zephyr ay kumampi na kay Xandra Rex, habang ang Duke Pullman naman ay sumanib kay Gordon Rex kapalit ng napakalaking halaga ng salapi. Ang dalawang duke na ito ay may malalaking merchant group kaya imposibleng makipagsabayan si Leonard sa kanilang yaman. Inamin ni Arnold na napakalayo pa ng kanilang hahabulin, pero ipinaalala ni Leonard na nakuha naman nila ang suporta ng prestihiyosong Kleiner family. Bukod pa rito, nasa panig na rin nila ang kilalang si Finn, na nangakong gagawin ang lahat ng kanyang makakaya.
Makalipas ang 2 araw, nakiusap si Finn kay Arnold na ipasyal siya sa Royal Capital. Nag-alala si Arnold na baka makatawag siya ng labis na pansin kaya sinabi ni Finn na magsusuot na lamang siya ng disguise. Pero agad na tinanggihan ni Arnold ang una nitong simpleng disguise at sinabing pagbutihin pa nito ang pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan. Bumalik si Finn na suot ang isang katawa-tawang disguise na si Sebas ang nagmungkahi, dahilan para mapamura si Arnold sa isip niya ang kanyang butler. Pagkatapos ay sinabi ni Arnold na kailangan pa rin nilang magsama ng mga gwardya. Pero sinabi ni Finn na sinabi ni Sebas na hindi na nila kailangan ng mga bantay hanggat kasama niya si Arnold. Wala nang nagawa si Arnold at pumayag na lang, pero may kondisyon na uuwi sila agad kapag sinabi niya. Habang naglilibot sila, tinanong ni Finn kung ano ang isang tindahang nadaanan nila. Ipinaliwanag ni Arnold na iyon ay isang shop na sumusuri sa kalidad ng mga armas at magic equipment. Kapag na-appraise ang mga iyon, mas mataas ang halaga kapag ibinenta. Napansin naman ni Finn ang mabangong amoy sa paligid kaya sinabi ni Arnold na medicinal tea iyon at ipinaiinom iyon sa kanya ni Sebas tuwing nagkakasakit siya noong bata pa siya. Humanga si Finn dahil napakaraming alam ni Arnold. Sinabi naman ni Arnold na tawagin na lang siya sa ibang pangalan dahil ayaw niyang malaman ng iba kung sino sila. Habang kumakain sila, itinuro ni Arnold ang isang matayog na gusali at sinabing iyon ang training ground ng mga sundalo. Sinabi pa ni Arnold na napakasimple at walang lasa ang murang pagkain kinakain ni Finn, pero gustong-gusto naman ito ni Finn. Tinanong niya kung anong klaseng keso ang laman nito, at natigilan siya nang sabihin ni Arnold na gawa iyon sa gatas ng Minotaur. Pero natawa si Arnold at inaming goat cheese lang talaga iyon kaya inis na inis si Finn dahil pinagtripan na naman siya. Habang pinapanood nila ang mga batang naglalaro, ikinwento ni Arnold na palihim siyang tumatakas noon sa palasyo para makipaglaro sa mga bata sa bayan. Inamin ni Finn na naiinggit siya dahil kakaunti lang ang naging kaibigan niya noong bata pa siya. Sinabi ni Arnold na sigurado siyang marami pa siyang magiging kaibigan mula ngayon. Ipinaliwanag niyang may mabubuti at masasamang tao saan mang lugar kaya kailangan lang niyang matutong pagkatiwalaan ang mga tamang tao. Napahanga si Finn sa sinabi ni Arnold at nangakong tatandaan niya ang mga payo nito. Sa sandaling iyon, aksidenteng natalsikan ng tubig si Finn kaya sinabihan ni Arnold ang mga bata na maging mas maingat. Dahil basang-basa na ang damit ni Finn, isinama siya ni Arnold sa isang tindahan ng mga damit. Tinanong ni Finn kung ano ang dapat niyang isuot kaya sinabi ni Arnold na pumili siya ng kahit alin ang gusto niya. Pero sa halip ay tinanong ni Finn kung ano ang gusto ni Arnold para sa kanya kaya siya na mismo ang pumili ng isang damit. Napansin ng may-ari ng tindahan na ngayon lang niya nakita si Arnold na may kasamang iisang babae, kaya pabiro niyang tinanong kung balak na ba nitong mag-settle down. Nang lumabas si Finn na suot ang napiling damit, sinabi ni Arnold sa may-ari na ipapadala na lamang niya si Sebas mamaya upang bayaran iyon. Bago sila umalis, binati sila ng may-ari at sinabing sana ay mag-enjoy sila sa kanilang date. Agad namang sinabi ni Arnold na ipinapasyal lang niya si Finn. Ngumiti ang may-ari at sinabing kahit ano pa ang itawag nila roon, kapag magkasamang namamasyal ang isang binata at isang dalaga, date pa rin iyon. Matapos nilang puntahan ang ilan pang lugar, sinabi ni Arnold na nakita na nila ang lahat ng mahahalagang pasyalan at oras na para umuwi. Pero nakiusap si Finn na may isa pa siyang gustong puntahan kaya pinayagan siya ni Arnold. Habang naghihintay siya, may tumawag sa inutil na prinsipe. Isa pala itong maharlikang nagngangalang Guido Halsworth, at agad nitong sinimulang insultuhan si Arnold. Sinabi ni Guido na napansin niya ang pangit na mukha ni Arnold kaya naisipan niyang batiin ito. Nagtaka si Arnold kung ano ang problema nito, pero lalo lamang nitong ikinagalit ni Guido. Sinabi nitong kahit suntukin pa niya si Arnold ngayon ay wala namang papansin. Ngunit sinabi ni Arnold na hindi siya ganoon kasigurado dahil kilala na ngayon si Leonard kaya baka mas marami na ring nakakakilala sa kanya. Sinabi ni Guido na hindi si Leonard si Arnold at wala itong tindig na karapat-dapat sa isang miyembro ng royal family. Pagkatapos ay sinipa niya si Arnold sa binti, hindi na nakapagpigil si Finn at agad na namagitan. Nagtaka si Guido kung sino siya kaya galit na sinabi ni Finn na wala na itong alam kundi maging bastos. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang ang kilalang Blue Rose, dahilan upang mamaatlas sa takot si Guido. Agad namang tinanong ni Finn kung sino siya, kaya sinabi nitong siya ang panganay na anak ni Duke Halesworth. Galit na pinagsabihan ni Finn si Guido dahil sa matinding kabastusan nito at kinwestiyon pa ang katapatan nito sa buong royal family. Pagkatapos ay matalinong sinabi ni Finn kung talagang naniniwala ba itong sasama siya sa isang taong tulad ni Prince Arnold. Agad na naunawaan ni Arnold ang balak gawin ni Finn kaya mabilis niyang binago ang kanyang anyo upang magmukhang ang kambal niyang kapatid na si Leonard at nagpanggap na siya ito.
Sinabi niyang nagkunwari lamang siyang si Arnold dahil nais ni Finn na maiwasan ang anumang tsismis. Labis na natakot si Guido at desperado nitong ipinaliwanag na hindi ganoon ang totoong nangyari. Sinabi ni Arnold na alam niya kung paano tratuhin ni Guido ang kanyang nakatatandang kapatid. Gayunpaman, wala siyang gagawin hanggat hindi mismo hinihingi iyon ng kanyang kapatid. Pagod na siya sa buong gulong iyon kaya inutusan niya si Guido na umalis. Pagkaalis nito at silang dalawa na lamang ang natira, sinabi ni Arnold kay Finn na lalo lamang nitong ginulo ang buong sitwasyon. Ipinaliwanag niyang kung hinayaan lang sana nitong magsalita si Guido, kusang masisira ang reputasyon nito sa harap ng publiko. Ngayon, tiyak na magtatanim na ng sama ng loob si Guido laban kay Finn. Bukod pa roon, maaaring isipin ng mga tao na si Leonard ay nagpapanggap bilang si Arnold, at mas magiging mahirap para kay Arnold na kumilos ng palihim. Binalaan din niya si Finn na ang basta na lamang pagkilos ng mag-isa ay maaaring maglagay sa sariling buhay nito sa panganib. Humingi ng paumanhin si Finn at labis siyang nagulat nang siya naman ang pasalamatan ni Arnold. Sinabi ni Arnold na alam niyang ginawa lamang ni Finn ang lahat ng iyon dahil nag-aalala ito para sa kanya. Pagkatapos ay si Arnold naman ang humingi ng paumanhin dahil nasira ang masaya nilang pamamasyal dahil sa nangyari. Pinigilan siya ni Finn at inaming naging padalos-dalos siya, saka nangakong magiging mas maingat na siya sa susunod. Hiniling din ni Finn na sana ay muli siyang ipasyal ni Arnold balang araw, at pumayag naman ito. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag sina Leonard at Arnold sa isang mahalagang pagpupulong ng royal family. Ipinunto ni Arnold na naroon ang lahat ng magkakapatid na nasa kabisera, at bihirang-bihira lamang mangyari iyon, kadalasan ay isang beses lang sa loob ng isang taon. Dahil napaka-espesyal ng pagpupulong na iyon, sigurado siyang may napakahalagang iaanunsyo ang kanilang ama. Umaasa si Leonard na mabuting balita ang kanilang maririnig, pero duda si Arnold na may magandang mangyayari. Pagpasok nila sa silid ng pagpupulong, nakita nilang naroon na ang lahat ng miyembro ng kanilang pamilya. Salamat sa panonood ng recap na ito, huwag kalimutang i-like ang video.